Assalamualaikum and good day everyone. I am your student, Siti Ainox Saripada. So, the topic that I'm going to tackle is all about the teacher as a knower of curriculum. So, teacher as a knower of curriculum means the teacher must know or must follow the guidelines or the rules of the curriculum as a teacher. So, curriculum from different points of view. So, nature and scope is nagbibigay ng mas malawak na pananaw para sa mga guro about sa curriculum, sa mga tuntunin na dapat sundin sa curriculum at pundasyon kung saan nakaangkla. So, what is curriculum? So, big sabihin, ito na yung nagbibigay sa mga guro or mag-aaral ng isang authority, like for example, the head of the school or maging ang stakeholder ng isang community para sa pagsusukat ng mga plano or structures para sa paghahatid na dekalidad na edukasyon. So furthermore, tinutukoy ng curriculum ay ang mga results ng mga pagkatuto, mga pamantayan, like for example is, kunwari may sinalihan ka like sa theater. So, ibig sabihin may mga criteria siya. For example lang yun. So, may mga basehan at pangunahing kakayahan na dapat ipakita ng mga mag-aaral para sa into the new next year level. So, maski ang mga guro ay may sinusunod din na curriculum. So, definition of curriculum. Ayon kay Daniel Tanner, ang curriculum ay isang plano at guided set ng mga karahasan sa pag-aaral at mga nilalay na kinalabasan or for good outcomes of the students na binubuo na pamamagitan ng idea of learning, sistematikong pagbabagong tatag, kumbaga new learning ng mga students ng kaalaman at mga karahasan sa ilalim ng pamumuno ng head of the school. So, ibig sabihin, without the authority of the head of the school is hindi may tatatag yung isang curriculum na dapat sundin ng mga students or ang teacher syempre para sa tuloy-tuloy na pag-improve ng school. Ayon kay Pratt, ang curriculum raw ay isang written document o nakasulat na sistematikong naglalarawan ng hangarin, mga plano, objectives, content, learning, activities, evaluation procedures, at iba pa. So, isinasaad rito na ang curriculum ay nakabase sa mga performance ng mga mag-aaral. So, ayon kay Skewbert, ang curriculum raw ay nilalaman ng isang paksa, mga concepts, at mga gawain na dapat acquired or matutunan, mga nakaplanong activities, mga ninanais ng mga results ng pag-aaral, at mga karahasan, at iba pa. So, isa itong agenda para sa reform ng society. So, isa sa mga halimbawa is nire-konsepto ng mga students ang kanilang mga karahasan sa process ng kanilang pag-aaral. Ang mga experiences na ito ay dapat na maging guide nila upang ma-improve or to improve their own good as an individual, professional, or their society agenda. So number 4, ayon kay Haas, kasama sa isang curriculum ang lahat ng mga experiences na mayroon ang mga tao na mag-aaral sa isang programa na edukasyon na ang layunin ay makamit ang malawak na layunin at isa na dyan ang mga particular na purpose na pinlano at mga tuntunin at pananaliksik o nakaraan at kasalukuyang professional na skills. So, number 5, ayon kay Grandi, ang curriculum raw ay isang programa ng mga activities ng mga teachers at students na ginawa upang matamo ng isang student hanggat maaari ang tiyak na edukasyon at iba pang mga purpose sa pag-aaral. So, ibig sabihin, ginawa raw ang curriculum upang mga guro at ang mga students ay matamo nila ang kanilang purpose sa pagtuturo di kaya sa pag-aaral. Or for example, to attract a student, magpapa-activity si teacher or kahit ano into a new teaching skills or new teaching process of a teacher. So, number 6, ayon kay Goodland and Sue, ang curriculum raw ay isang plano na binubuo ng mga opportunity sa pag-aaral. Isang nagdala yung magdala ng mga
pagbabago sa pag-uugali sa mga mag-aaral bilang results ng mga nakaplanong activities, kasamang lahat ng mga experiences sa pagkatuto na natanggap ng mga mag-aaral for the guidance of school. So, magtatalaga ng pagtuturo sa mga bata based sa pagbabago ng kanilang mga sarili or new new teaching skills ba? Dahil sa mga paraan ng mga gurong makapagturo ng mga ikakaunlad ng mga students. For example, lectures, seminars, projects, based sa instructions, or magdedictate ng sinasabi ng teachers, and assignments. So number 7, ayon kay Cronbeth, ang curriculum rin raw ay nagbibigay ng mga sagot into 3 questions. Like number 1, what knowledge, skills, values are most worthwhile? So ibig sabihin, anong kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ang pinakamahalaga? So number 2, why are they most worthwhile? Or ibig sabihin, bakit sila ang pinakamahalaga? And number 3, how should young acquire them? Or kumbaga, paano dapat makuha ng mga kabataan ang mga ito? Since ang concept at kahulugan ng curriculum ay base sa pananaw ng isang tao or kanya-kanyang teorya, ito ay nakadagdag sa pagkakaisa-isa nito at ilang kalituhan. However, kapag pinagsama-samang iba't ibang mga kahulugan mula sa magkakaibang mga pinupunto ay maglalarawan sa curriculum bilang pagbago-bago at marahil ay nababago. So, ang point of view o sarili mga pananaw tungkol sa curriculum ay maaring tradisyonal o progressive ayon sa philosophical, psychological na orientasyon ng tao. And that's it for my report. This is yours truly, Siti Aina Saripada. Hope you like this video. Thank you and wassalam.